Nitong mga nakarang araw, si Pi ay biglang bumagsak ng mahigit kalahati sa kanyang halaga. Mula halos $1.60 ay bumagsak po siya sa kalahati nito. Ang biglaang pagbagsak na ito ay nagdulot ng panik at takot sa community. Maraming Pi holders ang nagbenta agad ng kanilang hawak na token dahil po sa balitang may insider selling na nangyari. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng insider selling? At bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang insider selling at bakit po ito delikado sa isang crypto project? Ang insider selling ay kapag ang mga taong may mataas na position sa loob ng isang project tulad ng mga developer or core team ay lihim na nagbebenta ng malaking halaga ng kanilang token. Ginagawa ito kadalasan habang mataas ang presyo at hindi alam ng general public. Delikado ito dahil parang rug pull ang kalalabasan. Para itong bigla ang pag-alis ng basahan habang nakatayo tayo. Ang resulta, bagsak ang presyo at maraming investors ang nalulugi. At ito po ang eksaktong kinatatakutan ngayon ng Pi Network community. Yan. Ngayon ay sino po ang nagbunyag ng aligasyon laban sa Pi Core team? Noong May 17, isang kilalang Pi community member na si Dr. Picoin ang naglabas ng matinding paratang. Ayon sa kanya, habang abala ang community sa mga announcement at saka event, palihim na nagbenta ng milyong-milyong Pi tokens ang Pi Core team sa pinakamataas na presyo. Base sa kanyang blockchain analysis ay mayroong 12 million na Pi coins ang nailipat. Ang tanong ay ito ba ay simpleng operasyon lamang o talagang pagkuha or pag-take profit habang mataas ang presyo? Ayon po kay Dr. Picoin, malinaw na ginamit ng team ang hype para makabenta ng malaki habang abala ang community sa mga update tulad po ng Pi Network Ventures. Sinamantala raw ng Pi Core team ang pagkakataon para kumita. Ngayon ay may depensa ba ang Pi Network tungkol sa isyong ito? Oo naman, may ilang ding community members ang nagtanggol sa project. Ayon sa kanila, ang wallet na tinukoy sa aligasyon ay ang GABT7EMP, isang distribution wallet na ginagamit para sa technical migration. Hindi raw ito bentahan, kundi bahagi lamang ng paglipat ng token or transfer ng token mula testnet papuntang mainnet. Ang sabi ng mga depensang ito ay ginagamit lang ang PiScan data para lituhin ang mga hindi marunong bumasa ng blockchain movement. Pero kahit pa ganoon, hindi pa rin nababawasan ang kaba ng marami, lalo na't wala pang malinaw na pahayag mula sa mismong Pi Core team. Ngayon ay ano naman po ang Pi Network Ventures at bakit maraming nadismaya rito? Inaasahan ng karamihan sa community na sa event ng Consensus 2025 ay mag-a-announce na ng full mainnet launch ang Pi Network. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, hindi pa fully open ang mainnet launch ni Pi Network. Kaya yan nga, gaya ng sinabi ko kanina, is inaasahan na mag-a-announce po sila ng fully mainnet launch ni Pi Network. Yan, umaasa po sila ng malaking pagbabago tulad po ng paglabas ng 100 na decentralized apps or dApps. Pero ang in-announce ng team ay ang Pi Network Ventures, isang $100 million na ecosystem fund para suportahan ang mga developer. Maganda naman sana ang intensyon ng fund. Pero para sa mga naghihintay na po ng full mainnet launch simula pa noong taong 2019, kulang na ito at tila iniiwasan na naman ng team ang tunay na launching. Ngayon ay sunod na tanong ay ano pa ba ang mga sinabi ni Dr. Kokkalis sa event? Habang kasagsagan ng kontrobersiya ay lumabas po itong si Dr. Nicholas Kokkalis, isa sa mga founder ng Pi, sa harap ng audience para ipakita ang direksyon ng project. Ayon sa kanya ay gagamitin nila ang artificial intelligence at saka decentralized identity tools para sa mga Web3 apps. Tinapos na raw ang central node ng Pi na ibig sabihin ay papunta na sila sa full decentralization.
At maliban po dyan ay inilunsad na rin or inilaunch na rin ang horizontal upgrade para sa mga Pi node operators. Kung titingnan po natin ay maganda at visionary ang mga plano. Pero sa mata ng community, hindi ito sapat para palitan ang pagkadismaya sa hindi pa fully launch na mainnet. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, maraming Pinoy ang sumali sa Pi Network dahil ito ay isang mobile mining at walang kailangang puhunan. Pero ngayong may issue ng insider selling, kailangan po nating maging mas mapanuri. Una, maaring bumaba palalo ang kumpiyansa ng mga tao kay Pi. Ang tiwala ang puhunan ng mga crypto projects. Kapag nawala po ito, mahirap nang bawiin. Pangalawa, kung totoo ang insider selling, ibig sabihin ay nananakawan tayo ng value. Lugi ang mga small investors habang yumayaman ang nasa loob ng project. Pangatlo, posibleng matagal pa ang tunay na fully launch ng mainnet ni Pi Network. At habang hindi pa listed si Pi sa mga major exchanges tulad ni Binance, madali po tayong mabiktima ng price manipulation. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw na may communication problem ang Pi Core team. Kung gusto po nilang panatilihin ang tiwala ng kanilang community, dapat ay transparent po sila sa galaw ng kanilang token. Tama man o mali si Dr. Picoin, ang masaklap dito ay nawawala na ang excitement at tiwala ng maraming supporter. Sayang po ang potensyal ni Pi kung puro delay, puro teaser at kulang sa aksyon ang mangyayari. Kung totoo na may plano silang gumawa ng AI integrated Web3 network, magandang balita po ito. Pero sana ay tapusin muna nila ang mga basic promises nila gaya po ng mainnet launch at saka open exchange listing. Sa ngayon, kung isa ka po sa mga Pinoy crypto holder ng Pi, ang pinakamagandang gawin ay maging mapagmatsyag. Huwag agad magbenta dahil sa panic, pero huwag din basta-basta maniwala sa hype. Basahin po ang mga data, obserbahan ang community at huwag pong umasa sa blind faith. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.